Si Jung Ho-jin, ang lalaking nakaranas ng pinakamalaking pagkabigla mula sa paglitaw ni Dam-ho, ay napatigil sa lugar. Tanging siya lamang ang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa araw na yun. Nang biglang magtangkang iligtas ng isa sa mga naroroon ang kanyang sariling buhay, iniwan si Dam-ho upang mag-isa. Ang layunin niya ay mailigtas ang kanyang estudyanteng si Yoon Soha, ngunit ang mga alaala ng araw na yun ay naging kaiyahiya. Nang bumagsak ang malaking bahagi ng mga shamans at mandirigma ng Vulcan clan, ang mga alaala ng araw na yun ay naging isang mantsa ng kahihiyan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na kumapit sa espada, ramdam ang sakit at takot ng hindi malunasan na kahihiyan na hindi niya mapatawad sa sarili. Naghintay si Dam-ho ng kahit isang salita mula sa kanya, ngunit nanatili siyang tahimik. Lahat ng nangyari ay ayon sa hula ni Dam-ho. Ang sagot na nakuha niya ay katahimikan. Sa likod ni Jono, galit na nagreklamo ang iba, tinutuligsa ang mga prinsipyo bilang hindi katanggap-tanggap. Subalit, idineklara ni Dam-ho na hindi siya mapipigilan. Hindi makakatulong ang karaniwang pangunawa dito, aniya, nang may malamig na tiwala. Wala ni isa mang klan o ang pagtitipo ng pinakamalalakas na tao ang makakapigil sa akin. Ako ay isang malayang tao na hindi kabilang sa alinmang klan. Inilaan ni Dam-ho ang kanyang tingin sa unahan at itinuloy ang kanyang misyon. Isang naglalakad na loner, nag-iisa at malaya, tulad ng isang agos na rumaragasang ilog. Ganito siya mailalarawan. Agad na kumalat ang mga balita tungkol sa paglitaw ng mga salamangkero sa buong bansa. Ang kanilang kapangyarihan na ipinakita sa pagsalakay ng klan ng pagtitipon ay tunay na nakakatakot. Maraming tao ang namatay, kabilang na si Jensen, ang pinuno ng faction ng Cham-chan. Ang lakas ng Golden Lion ay halos hindi matitinag at wala ni isa mang master na kasali sa laban ng nakapagpigil sa kanya, pati na rin si Jung Ho-jin ng Muden clan. Samantala, may iba pang balita tungkol kay Dam-ho, ang Blood Fist. Kumalat ang mga chismis na ang mga demonyo na nagdulot ng kaguluhan sa hall ng pagtitipon ay tinanggal ni Dam-ho. Tinanggap ang mga rumors na ang Blood Fist, kilala rin bilang Shingang Hilong, ay tunay na nangyari. Nilipol niya ang Zone Mountain Range sa Xinjiang, pinatay ang elder ng Hangan faction, at ngayon ay pinigilan ng mga salamangkero na walang galang na sumalakay sa hall ng pagtitipon. Ang mga taga-Masid ay nagulat sa hindi inaasahang kilos ni Dam-ho. Isa lang ang tiyak, siya ay isang master, kaya tinawag na deadly combat techniques ang kanyang mga kakayahan. Isang loner na walang kompromiso, ganito siya naging isang alamat. Matapos ang paglitaw ng mga salamangkero, mabilis na tumaas ang pagbuo ng Confederation. Ang plano ay inilaan na kay Akon na para bang may kutob. Si Ingabu ang nagbayad ng unang halaga ng istruktura at mga mandirigma mula sa buong Jeonean ang nagsama-sama upang sumali sa pagbuo ng Military Confederation. Ang bawat faction ay nagpadala ng kanilang kinatawan sa sentro ng kaganapan. Dahil dito, ang pagtatayo ng Military Confederation ay mabilis na umusad. Kinabukasan, isang bagong hall ang itinayo na hindi pa nakikita ng nakararami. Sa ganitong takbo ng mga pangyayari, tiyak na matatapos lahat ng ito bago magtapos ang buwan. Ang mga berdeng dahon ng hiko ay sumasagisag sa mabilis at walang katapusang konstruksyon. Samantala, may ilang lalaki ang nagdedebate kung ang lokasyon ng pulong ay nangangahulugang nagsisimula na ang Mom Conference. Inihayag ng leader na si Cho ang kanyang hindi pagkakasundo. Sinasabing kailangan nilang agawin ang trono ng kapangyarihan bago pa ito maaga ni Miriam. Ang kalbo niyang tagapayo ay nakatayo sa kanyang tabi. Iminungkahi ni Cho na kailangan ng isang matatag na kamay upang talunin ang emperador at ang kanyang hukuman. Ngunit habang ang pinakamahuhusay na mga master ng Green Forest ay nasa Pavon, hindi sila madaling mawawasak sa isang hampas lamang. Ipinanukala ni Cho na gawing bihag ang anak na babae ng isa sa kanila upang maapektuhan ang elder. Gayunpaman, binalaan siya ng kalbong tagapayo na si Mok, isa sa pinakamahusay na mga tagapagbantay, ay laging kasama ng babae. Imposibleng makalapit sa kanya gamit ang dahas, kaya't sinabi ni Cho na kailangan niyang gumamit ng panlilinlang. Naalala niyang ang babae ay mula sa Akon. Si Boldy naman ay nagmungkahi na tukuyin kung may mga malapit na may utang sa On. Habang tumutukoy sa Vulcan clan, inutusan ni Cho ang kalbo. Ipadala ang aking liham at ipaalam sa kanya na kailangan niyang pumunta sa akang. Tahimik na tumango ang kalbo bilang pagsang-ayon. Samantala, sina Dam-ho at Jimbo ay naglalakbay sa gitna ng mga napakagandang bundok. Biglang nagsalita ang isang pangatlong kasama, ang daang ito ay dati kong kilala,
sabi niya habang tumitingin sa paligid. Kung tatawid ka sa bundok na ito, makakarating ka sa probinsya ng Hub. Pinayapa niya si Damho na huwag mag-alala tungkol sa iniisip ng iba. Ngunit muli niyang tinanong, talaga bang aalis ka? Nang kumpirmahin ito ni Damho, sinabi ng kasamahan, ikaw ay isang walang pusong kaibigan. Ngayon, abala ang lahat ng mga hanghang na ito sa madilim na negosyo ng paggawa ng kung anuman. Dagdag pa niya, tatakas din sana ako rito, pero sa kasamaang palad, wala akong pagpipilian. Tumalikod siya kay Jimbo at nagtanong, Jimbo, aalis ka rin ba? Ngumiti ang mataba at sumagot, oo. Tumawa siya at nagbiro, mukha namang pamayat ka na. Nagpasalamat sila sa kanilang kaibigan, salamat sa lahat. Paalam na, habang umaalis, ang mga kabayo ay mariing tumapak sa lupa at nagsimulang maglakbay pasulong. Panahon na upang harapin ang mga bagong pakikipagsapalaran. Ang pakikipagsapalaran ay naghihintay para sa lahat, ngunit ito ay darating lamang kung ang iyong puso ay malaya at hindi puno ng mga walang kabuluhang alalahanin. Sa ganitong kalagayan, siguradong ngingiti sa iyo ang kapalaran. Samantala, isang tensyonadong atmosphere ang bumalat sa hampa dahil sa nalaman nila tungkol kay Jong-un na may palayaw na Kyuma. Muling tinanong ni Head Hano ang lalaking nasa harap niya, baka mali ang pagkakaintindi ko. Tumugon ang lalaki, sigurado ako. Nagpadala si Humo ng kumpirmasyong liham at ganoon din ang sinasabi ng mga chismis. Tatlong lalaki ang nakaupo sa mesa at pinag-uusapan ang usapin. Sinabi ng pangatlo na si Chunjin ay unang lumitaw sa Xinjiang. Dagdag niya, ito ang lugar kung saan matatagpuan ang Chohangim Maok. Kamakailan lamang, may aktibidad ng isang kulto ng mahika na naobserbahan doon. Lumitaw na si Jangan ang itinapon sa Janggam Maok. Tinanong ng head, yan ba ang dahilan kung bakit niya itinatanggi ang pagiging disipulo ng Vulcan? Sinubukang ipaliwanag ng pangatlo na may higit pa roon, ngunit pinutol siya ng head. Sa puntong ito, muling naging pangunahing paksa ng kwento ang mahika. Nabuo ang isang Merriam League, ngunit kailangang ipagtanggol ng Volcanic Group ang kanilang sarili. Sa ganitong kalagayan, ang pangkat na may karagdagang Absolute Master ay may kalamangan para mabuhay. Nagdesisyon ang head na pumunta sa tirahan ni Henso. Sa sandaling yun, nagsimula silang maglakbay, iniwan ang lahat ng kanilang nakasanayan. Nakapagtataka ito sa mga ordinaryong tao dahil hindi pa nila kailanman iniwan ang kanilang bakuran. Magkasamang umalis sina Dahan at Aisahan. Malinaw na may nangyari. Hindi nagtagal, narating nila ang isang bundok na hinihinalang tirahan ni Hano. Kailangan nating umakyat pa, sabi ng isa sa kanila. Ngunit ang head ay hindi pa nakikita si Hano ng higit sa 10 taon. Ang daan patungo sa tirahan ni Hesojin ay puno ng mga damo at puno. Ramdam nila ang kaba, na para bang may kung anong nagdudulot ng tensyon sa kanilang ugnayan. Pagkatapos dumaan sa makapal na berdeng halaman, sa wakas, nakita nila ang isang lumang kubo na nakahilig. Huminto ang pinuno sa harapan nito. Hindi niya maiwasang isipin na baka naroon pa si Hano. Tumayo siya sa pintuan at malakas na sinabi, Hano, ang kamatayan ay nasa pintuan. Kung nandyan ka, lumabas ka na ngayon. Isa sa kanila ang nagduda kung may tao nga bang naroon. Naramdaman ng pinuno ang kakaibang pakiramdam na parang walang sino man ang tumira rito kailanman. Binuksan niya ang pinto at pumasok, umaasang makikita si Hano, ngunit walang tao roon. Hindi niya maisip na maaaring basta na lang nawala si Hanso. Ang tanging naiwan sa mesa ay isang sulat mula kay Sasuke. Nakasaad dito, kung ang nakikita mo lamang ay ang pakinabang, walang katotohanan rito. Kinuha niya ang sulat at maingat na binasa ang nakasulat. Kung nakikita mo lamang ang benepisyo ng Vulcan Clan, inaakusahan mo ba ako na hindi ko nakikita ang tunay na talento ni Jongyun? Tanong niya sa sarili. Matapos ang mga iniisip na ito, inutusan ng pinuno si Yunan na agad humanap ng pari. Samantala, sa may ibabang bahagi ng bundok, 2 tao ang nakamasid sa bahay. Wow, sabi ni PKI habang nakikita ang malawak na kapatagan sa kanyang harapan. Hindi pa siya kailanman nakakakita ng ganito kakapal na taniman ng palay. Hindi rin maitago ni Damho ang pagkabilib niya sa tanawing yun. Napansin ng mga manggagawa sa bukirin ang mga estranghero at nagpasya silang magpahinga saglit sa kanilang gawain. Tinitigan nila ang mga dayuhan at napagtantong ngayon lang nila nakita ang mga ito. Sino kaya sila? Lumapit ang mga manggagawa upang makipagkilala. Sa pag-uusap, sinabi ni Puffy na galing sila sa Honan Province. Ang layo, sagot ng isa sa mga lokal. Tinanong sila kung nagugutom sila,
ngunit ang sagot ni Puffy ay sobrang halata, oo. Nag-alok ang isa sa mga manggagawa na sabay-sabay silang kumain, kahit pakakaunti lang ang kanilang pagkain. Isang karangalan para sa kanya na pakainin ang mga bisita. Masusing tinitigan siya ng isa at sinabing, hindi ka na bata, ah. Pumayag si Damho na kumain sa kondisyon na hindi sila maabala. Ngunit sabi ng manggagawa, para sa mabubuting tao, hindi kailanman hadlang ang manlalakbay. Hindi ba mas mabuting kumain ng may kasamang iba kaysa sa mag-isa? Nagbiro pa sila, kahit patatas lang, masarap pa rin ito. Isang babaeng nagtatrabaho sa bukirin ang napaisip at nagsabing naiinggit siya sa mga taong malayang nakakalibot sa mundo. Tinanong niya kung mga palaboy ba sila, na agad namang sinagot ni Chubby, oo. Nagtanong pa siya kung saan ang lugar na pinakanakamamangha para sa kanila. Ngunit binalaan ng isang lalaking malapit sa kanya ang babae na huwag masyadong magtanong. Sumagot si Damho, ang pinakamagandang tanawin sa buhay ko ay ang mga bulkan. Nagliwanag ang mukha ng babae at naisip niyang iyon ang mga bulkan sa Shanji. Doon nagsimula ang buhay ni Damho sa Rocky Mountains kung saan ang mga tuktok ng bato ay parang bibig ng dragon. Hindi niya malilimutan ang mga tanawing iyon. Ang mga bulkan ay napapalibutan ng mga namumulaklak na puno na lalong nagpaganda sa kapaligiran. Ang bango ng mga plum na dinadala ng simoy ng hangin sa Tagsibol ay nakakahumaling. Kapag nalalagas ang mga talulot ng plum, natatakpan ng puting liwanag ang buong bulkan, parang kumot. Ito ang pinakamagandang nangyari sa buhay ni Damho. Kasama rin dito ang kanyang master, ang nag-iisang taong naniwala sa kanya. Ngunit hindi niya ito binanggit sa kanila. Sinabi lang niya, walang mas hihigit pa sa lugar na yun. Ito ang pinakamagandang lugar sa mundo. Dagdag pa niya ng mahina. Isang lalaki na nakaupo sa tabi ng babae ang nagbiro na masyadong madaldal ang babae at sinabihan itong magpatuloy na lang kumain at huwag na siyang guluhin. Samantala, isang malamig na simoy ng hangin ang nagmumula sa kabundukan, nagdadala ng kapayapaan. Hating gabi na nang lumabas si Damho mag-isa, humahanga sa kagandahan ng kalikasan sa gabi. Naisip niya kung paano ang mga taniman ng palay ay parang alon sa liwanag ng buwan. Ngunit bigla, na para bang may kausap, sinabi niya, lumabas ka. Sumunod niyang tanong, narinig mo ba? Habang tumitingin siya sa kawalan, narinig niya ang pagkaluskos ng damo, may papalapit. Lumabas mula sa likod ng isang puno ang isang pamilyar na mandirigma. Si Yungan ang lumitaw, bumati kay Damho at binati siya ng maayos. Sa sandaling yun, tinanong ni Damho ang sarili kung paano niya nagawang makalimutan si Manggan, ang disipulo ni Yamjen, na nasa bingit ng buhay at kamatayan. 12 taon na ang lumipas mula nang itinatag ang Vulcan clan, ngunit may mga pangalan na hindi mabubura sa alaala, isa na rito si Manggan. Hindi na ako disipulo ng Vulcan, mariing sabi ni Damho. Narinig na yon ni Manggan ngunit umaasa pa rin na hindi totoo. Humingi siya ng tawad sa ngalan ng kanilang guro. Sinundan mo ba ako ng palihim para lang humingi ng tawad? Malamig na tanong ni Damho habang tinititigan si Manggan, naghihintay ng sagot. Hindi lang ito usapan ng pagiging mausisa, paliwanag ni Manggan. At hindi rin basta paghingi ng tawad sa ngalan ng guro. Mula nang makita-kita, nag-init ang dugo ko. Hindi ko ito maitatanggi. Nakikita ni Manggan si Damho bilang isang mandirigmaang may lakas na halos hindi maarak. Gusto niyang labanan si Damho para patunayan na ang kanyang mga kakayahan ang pinakamahusay. At para patunayan ito, kailangan kong manalo, hayag ni Yungan. Sa katahimikan niya, mas malakas ang sinasabi ng kanyang paningin kaysa sa salita. Bigla niyang sinabi, turuan mo ako, habang tumitig ng diretso sa mga mata ni Damho. Umaasa si Manggan na maging interesado rin si Damho na makita ang tunay na sining ng espada. Gayunpaman, diretsyong sinabi ni Damho na wala siyang interes. Nang tawagin siya ni Meian na, Damho, mahigpit niyang sagot, huwag mo akong tawagin ng ganoon. Hindi ka ba interesado sa mga kakayahan ko sa pakikipaglaban? Tanong ni Yungan, at biglang nagliwanag ang kanyang kamay, senyales ng enerhiya ng espada at katawan na nagsasama. Ngunit mabilis na naglaho ang liwanag habang marahan niyang inilabas ang kanyang espada. Ang talam ng espada, habang lumalabas mula sa kaluban nito, ay nagningning ng asul na liwanag. Ipaglalaban mo ba ako? Tanong ni Damho habang pinagmamasdan ang kilos ni Manggan. Tumugon si Manggan na kailangan niyang patunayan ang pagiging di matatalo ng mga mandirigma ng kanyang angkan. Kalma lang na pinanood ni Damho si Manggan habang tumalon ito sa hangin at inihampas ang espada.
Hindi siya natakot, nanatili siyang kalmado at nagmamasid. Gayunpaman, ang lakas na taglay ng espada ng kanyang kalaban ay nag-udyok sa kanya upang kumilos. Ang espada ni Yungan ay lubos na makapangyarihan, ngunit ang harang na nilikha ni Damho sa harapan niya ay pumihil dito na makalusot. Mula sa malayo, nagmukhang isang liwanag na umabot sa ibabaw ng mga puno. Nagningning ang kagubatan sa matinding liwanag na kumalat habang inaatake ni Mangan. Sa unang tingin, tila mawawasak si Damho, ngunit nagawa niyang umiwas ng tama sa tamang oras, na natili sa hangganan ng buhay at kamatayan. Napakalakas ng hampas kaya't maging si Mangan ay hindi kinaya ang tensyon. Sinubukan niyang alisin ang kanyang espada mula sa epekto ng mahika ng blood plums, ngunit hindi niya magawang igalaw kahit isang daliri. Ito ang tunay na pagkatalo, naisip niya, kapag ang iyong mukha ay puno ng dugo at hindi mo magawang gumalaw. Ngunit kung si Damho ay buhay pa, naramdaman ni Mungyan na tungkulin niyang magsimula muli at bumalik sa kanilang angkan. Sa mga sandaling yun, sina Damho at Chubby ay nakasakay na sa kanilang mga kabayo at nagsimula ng maglakbay. Ang mga tao mula sa bukirin ay nag-abot ng mga binalot na kakaning bigas bilang tanda ng kanilang kabutihan. Ngunit hindi maunawaan ni Chubby kung nasaan si Damho noong nakaraang gabi kaya't direkta niya itong tinanong. Nagising ako dahil gusto kong uminom, pero wala ka, sabi niya. Hindi ako makatulog kaya naglakad-lakad ako, sagot ni Damho. Ang paliwanag niyang ito ay may itinatagong sikreto. Habang patuloy silang naglalakbay, iniisip ni Damho kung bumalik na nga ba si Mayomyun sa Vulcan clan. Ang espada na pag-aari ni Janine ay tinatawag na unang Bulkan Ikong Espada. Hindi alam ni Damho kung paano magre-react si Hangul, ngunit kung bumalik si Munan, tiyak na malalaman ito sa pamamagitan niya. Habang sila'y papalalim sa kagubatan, biglang naamoy ni Puffy ang isang hindi kaaya-ayang amoy, amoy ng dugo. May isang uwak na nakaupo sa isang sanga sa kanilang harapan, para bang nagbibigay ng babala. Sa paglalakad ng kaunti pa, nakita nila ang maraming uwak na umiikot sa itaas ng lupa. Sa kanilang daraanan, nakita nila ang isang kawan ng mga lobo na abala sa paghimod ng karne mula sa isang bangkay. Napahinto sila nang lumitaw ang isa pang lobo sa likod ng kabayo ni Damho. Inikat ni Damho ang kanyang tingin at sinuri ang sitwasyon. Hindi mabuting balak ang dala ng mga lobo, ngunit halatang busog ang mga ito dahil sa dami ng bangkay na nakakalat. Sa paligid ng mga bangkay, may isang watawat na may nakasulat na bansa ng dakilang kayamanan. Hindi ba't inayos nila ito? Tanong ni Puki, na nagsabing baka tinuklo ng mga lobo ang mga pari. Ngunit mali ito, gawa ito ng mga tao. Sa likod ng kagat ng lobo, natuklasan ang mga tunay na sugat, ang mga matatalas na hiwa sa puso na dulot ng isang matalim na aura. Napagtanto ni Damho na isang bihasang mandirigma ang gumawa nito, isang taong ganap na may kontrol sa kanyang enerhiya. Sinuri ni Damho ang mga bangkay ng mas malapit. Para sa isang mandirigma, ang pagpatay ng 12 tao ay maliit na bagay, ngunit ang pagputol lamang sa mga ugat ng puso gamit ang isang espada ay ibang usapan. Ang tumapos sa kanila ay isang dalubhasa na may kakaibang husay sa laban. Mabilis silang umalis dahil napakadelikado ng lugar na iyon. Pagdating sa Bundok Gugong, ang Bundok Gugong, na malapit sa baryo ng Tonsan, ay may taas na higit sa 500 metro at tanyag sa nakamamanghang tanawin nito. Ayon sa kasaysayan, ang kilalang master ng Southern Song Dynasty na si Changdun ang nagtayo ng 9 na palasyo sa bundok na ito. Dahil dito, tinawag itong Gang ng 9 na Palasyo at isa sa mga santuaryo ng Taoismo. Pagdating ni Damho at Chubby sa punong bahay panuluyan, mainit silang tinanggap at sinalubong ng mabangong pagkain. Ipinakita sa kanila ang libreng silid, ngunit mas interesado si Puki sa pinakamalasarap na pagkain doon. Nalaman nilang ang asawa ng may-ari ng panuluyan ang gumagawa ng pinakamahusay na sashimi sa lugar. Habang nagmumuni-muni si Damho sa espiritual na halaga ng Bundok Gugong, nilibang siya ni Puki na mas interesadong makita ang kusina ng may-ari.